Sorry, but I'm not sorry. I'm about to read the Bible with you in Tagalog. Ang salita ng Diyos, Mateo Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 5. Babasa na ako because marami akong kailangan asikasuhin and i-prepare. And marami akong kailangan gawin na video and to present and to reach out. I'll be reaching out this week. Hindi ko lang ma-explain kung ano yung reason ng pag-reach out ko sa maraming tao. I'm gonna reach out to a lot of people. And I'm hoping and praying that inline yung naiisip ko na way ni Lord para tulungan ako na magtuloy-tuloy and kumbaga parang masustain niya ako. But if I'm wrong, hindi ako mapanghihinaan ng loob, hindi ako mabibigo. But if this is part of His will, nakikita ko na talagang ipapadala niya ako, saan niya ako ipapadala, or ilalakad na yung dalawang pa ako papunta doon sa kailangan makadinig ng salita niya. Pero if I'm wrong, kasi walang makakaalam talaga nung gustong ipagawa sa'yo ni Lord at that specific moment, specific moment and time, and also yung mga susunod na araw. So, I'm walking by faith and not by sight. I was afraid to do this kasi talagang as in basag yung pride and ego ko dito sa gagawin ko na to. As in mababasag yung pride and ego. Pero decided na ako, Lord, whatever it is, kung sablay man tong naiisip ko na to na way mo, baka sarili ko lang yung nag-iisip. Ganun ko siya tinitignan eh. I-redirect naman niya eh. So walang mangyayari dito sa week na to kung hindi to part ng will niya. And I'm also prepared if this is not part of His will, ito na yung answer niya. Doon sa dalawang road na naiisip kong lakaran kasi hindi ako sure kung alin doon. So, kailangan kong lakaran yung isa doon at pag nadapa ako, ibig sabihin, redirection na ni Lord. Dito ka dapat talaga. Pinipilit mo kasi ito JB eh. So, hindi ko malalaman yung sagot eh. So, sorry, 2 minutes na. So, babasa na ako 5, tapos try ko na bago dumating si Jan makapagbasa pa ng Bible study. Tapos pabibilisin ko lang din. So, nagbigti si Judas or si Judas. H kasi dito eh. So, nagbigti si Judas. So, yun yung title. Parallel verses niya is Mark chapter 15 verse 1, Luke chapter 23 verse 1 to 2, John chapter 18 verse 28 to 32. Pero dito sa Mateo, 1 to 5. So, verse 1. Kinaumagahan, ito after ng 26 last verse, nung dinakip na si Jesus, hinalikan na siya ni Judas, and then dinakip na siya ni... actually, if my recollection is correct, you know what? Balikan ko muna yung last na at least last 2 verses nung... Kasi naalala ko yung kay Peter eh. Yung pinagkalulo niya eh. Oo nga. Ito yun. Nadakip na si Jesus dito. Nadakip na si Jesus. Okay, nagsisink in na. Nadakip na si Jesus. Sinundan siya ni Peter. Tapos, pinagkalulo at dininay ni Peter si Jesus 3 times. Okay, tapos yung kasunod na verses na nga is nagbigti na si Judas. Kasi naipagkanulo na niya si Jesus dito. And na-condemn siya nun. Condemnation yung feeling. Hindi conviction, but condemnation yung feeling. But anyways, verse 1. Kinaumagahan, nagplano ang lahat ng namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo kung paano nila may papapatay si Jesus. Verse 2, kaya iginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato, Pontius Pilate, Governor Pilate. 3. Nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, labis siyang nagsisi sa kanyang ginawa, kaya isinauli niya ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. First, accepting of 30 pieces of gold,
betraying him for 30 pieces of gold, prophesied yon. And then, nasa prophecy din na ano eh. Hindi ko lang maalala kung si Jesus yung nag-prophesy. Or kasama rin sa prophecy sa Old Testament na mas pipiliin pa nung tao na yon na magtatrader sa kanya na hindi na lang siya nabuhay. Anyways, so dito, na-realize ni Judas, nagkamali siya. Alright, verse 4. Tapos sinuli niya yung napagbilan, na kuha niyang kabayaran ng pagkakanulo niya kay Jesus, which is 30 pieces of silver. Verse 4, sinabi niya sa kanila, so sinabi ni Judas, sinabi niya sa kanila, sa mga Pariseo, kasi sinuli niya yung pera. Sinabi ni Judas sa kanila, sinabi niya sa kanila, so i-rephrase natin para mas magets. Sinabi ni Judas sa mga Pariseo, sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil pinagkanulo ko ang isang taong walang kasalanan. Ngunit sumagot yung mga Pharisees na nagbayad sa kanya kung saan niya sinusoli yung 30 piraso ng pilak. Ano ang pakialam namin dyan? Problema mo na yan. Hugas kamay na rin sila. Lalong nagpabigat ng pakiramdam ni Judas yun. 30 pieces lang yan. Sa'yo, mahalaga yung 30 pieces sa amin, wala nang halaga yan. Mas mahalaga sa amin na dakap namin yung rabay mo. Dahil tinuro mo sa amin. Kung di mo tinuro sa amin, wala na kaming opportunity. Kaya salamat sa'yo. Kaya di namin kukunin yan. Di na mahalaga sa amin yung 30 pieces of silver. Alright, last verse, verse 5. Itinapon ni Judas sa templo ang salapi pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Hindi niya kinaya yung bigat ng pakiramdam na maling-mali siya sa decision niya. Yung 30 pirasong pilak na unang mahalaga sa kanya. Kasi pakita niya eh. Makikita niya na siya yung magiging way para eto na yung Messiah. Makita ng mga tao na siya yung Messiah. Tapos kumita pa akong 30 pieces of silver. Problema, wait a minute. Teka, mukhang mamatay si Kristo. Nagkamali ako . Soli niya, parang iba-buyback niya sana si Jesus. Ito na yung 30 pieces of silver. Kunin niyo na, pakawalan niyo lang, nagkasala ako, mali ako, wala siya kasalanan. Mali ako ng pagkakaunawa. So wala na rin halaga sa kanya yung 30 pieces of silver. Nung na-realize niya, sinusoli niya. Pero di nila tinanggap. So nung pakiramdam niya, bigat ng pakiramdam niya, tapos wala siyang magawa. Tinapon niya yung 30 pieces of silver, binato niya sa mga Pariseo, umalis, humanap ng lugar kung sa makapagbigti, nagbigti. Kinuha yung sariling buhay. Pati yung sariling buhay, nilagay niya sa sarili niyang kamay. Total note, nawala ng faith, nawala ng trust, or rather say, naging misguided, mas nakinig siya sa kalaban probably without him even knowing he's listening to the thoughts coming from the enemy. And the enemy has been successful taking him with him, taking Judas with him in hell. So the enemy was successful taking Judas with him, with the enemy, in hell. Alright, so that's our Bible reading in Tagalog. Already 9 minutes. So, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Ang susunod na verse. Bye for now.